yung kapwa Pilipino niya sa bagay na hindi naman totoo. Okay? So next naman is yung tinatawag nating si Kapitan Rafael Dominguez. Si Kapitan Rafael Dominguez, siya yung judge, advocate, general na tumanggap sa huling pahayag ni Rizal. Okay, tinanggap niya yung huling pahayag ni Dr. Jose Rizal na kung saan, according nga dito sa pahayag ni Dr. Jose Rizal, kinakailangan bago siya patayin, sana naman ay hindi siya nakatalikod. Kaso nga lang po, hindi pinayagan, okay, ni Rafael Dominguez yung request ni Dr. Jose Rizal. Okay, may dalawa kasing request si Dr. Jose Rizal. May tatlong request si Dr. Jose Rizal, ikasay kay, ikasay siya kay Josephine Bracken. Pangalawa is yung pagkain niya ng tinola, okay? At next naman is yung kung babarilin naman siya, dapat paharap, hindi patalikod. Kaso, meron doon hindi pinayagan. Yun nga yung tinatawag na pagbaril sa kanya na paharap. Kaya, binaril pa rin siya sa patalikod, okay? At yung pagkasal kay Josephine Bracken, nangyari ba siya? Kung malaki yung porsyento na tinatawag na retraction, ibig sabihin, pinayagan siyang ikasal kay Josephine Bracken. Kasi, di ba, no marriage, no if there's no retraction, there's no marriage. So, ibig sabihin, kung malaki ang porsyento na pumirma siya ng retraction, malaki din ang porsyento na pinayagan siyang ikasal kay Josephine Bracken. Next, ito na nga yung dalawang pare, okay? Yan yung dalawang pare na pumasok sa piitan na kung saan dating teacher ni Dr. Jose Rizal na namilit kay Jose Rizal para siya ay pumirma doon sa tinatawag na retraction. Nasa kwento ko na yan, hindi ko na sila sasabihin kung sino man sila. So, ito naman yung isa sa mga side ng, kung kanina, ang pinag-usapan natin ay side ng simbahan, ngayon ang konsepto natin ay side ng Rizalista. Ito yung mga tao na naniniwala na si Dr. Jose Rizal ay hindi siya nag-retract. So, ang isa sa mga ebidensya kung bakit nga ba hindi nag-retract si Rizal. Ang retraction ni Rizal ay isang peking kopya lamang. Ayon kay Pascual, ang sulat sa retraction ay kaduda-duda. Sino nga ba si Pascual? Si Pascual ay isang historiador na kung saan, according sa kanya, yung mga lumabas na mga dokumento ay paiba-iba, okay? May iba't ibang mga version ng dokumento na lumabas sa panahon ni Dr. Jose Rizal na kung saan itong mga dokumento ay naglalaban ng iba't ibang version ng retraction ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, sabi dito, kung may iba't ibang version itong si Dr. Jose Rizal, maaaring ito ay peking dokumento na totoong wala naman nangyari talaga na retraction dahil syempre, kung magkakaroon lamang ng retraction, dapat isang dokumento lang yung lalabas kasi isang dokumento lang naman yung pinirmahan ni Dr. Jose Rizal. At kung titignan natin, wala daw tinatawag na reliability, okay? Yung konsepto ng reliability, yung konsepto ng retraction. Bakit sir nawawalan ng reliability? Kaya nawawalan ng reliability dahil hindi same ng content yung mga lumalabas ng retraction. May pa-iba-ibang konsepto, may mahaba, may maikli na retraction. So dito pa lang ligwak na kagad at kaduda-duda na, okay, na maaari merong tinatawag na forgery or tinatawag po natin na ang forgery kasi yung konsepto ng pagbuo ng peking kopya. Okay? So ngayon, ito yung tinitingnan na bakit nga ba malaki din ang porsyento na hindi talaga nag-retract si Rizal dahil nga sa iba't ibang kopya na lumabas. Okay? Hindi magkasundo ngayon kung alin nga ba dito talaga yung kopya na pinirmahan ni Rizal. Kasi kung titingnan natin, 'di ba? Parang sa pera lang yan eh. Tingnan mo yung pera natin. Hindi pwedeng maiba yung design niya. Kasi pag naiba yung design niya, ibig sabihin nito, peke siya. Kasi meron reliability para maging valid yung isang pera. Ano yung reliability na tinitingnan? Same content. Ano yung papel na ginamit, kinakailangan, pag tinupi mo yung papel, bumabalik siya sa dati niyang forma. At the same time, merong serial number. Pero kung halimbawa, ang papel mo, halimbawa, ang 1,000 sa atin ay kulay violet, at ang 1,000 sa kanila ay naging pink, ibig sabihin mali na. Hindi na reliable kasi nagkaiba na ng content. Iba na ng physical structure. So yun yung tinitingnan dito ni Pascual. Next naman is hindi lumabas ang dokumento ng retraction agad. Ito ay nailimbag lamang noong 1935. Hindi alam ng pamilya ni Rizal yung tungkol dito sa retraction. So ano nga ba mayroon dito? Sabi nga natin, kung mayroon talaga nangyaring retraction, syempre, kapag nagkaroon ng retraction, yung simbahang Katoliko ay proud doon sa ginawa ni Dr. Jose Rizal na retraction dahil syempre ang nalinis ni Dr. Jose Rizal ay yung buong Katolisismo at the same time yung ngalan ng praile. Kung hangarin ng praile at ng mga Katolisismo nalinisin ang kanilang pangalan laban doon sa mga nabanggit ni Dr. Jose Rizal, bakit hindi nila kagad nilabas yung tinatawag na kopya? Kasi syempre kapag nilabas nila yung kopya, ito yung malaking sampal sa mga Pilipino na kung saan binawi ni Rizal yung konsepto na mali yung panghuhusga ni Rizal doon sa simbahan at mali si Rizal na mga sinabi niya sa simbahan. So, ngayon, ito magiging konsepto na makakalat sa mga tao na hindi ganoon yung image ng simbahan, hindi ganoon yung mga praile. So, malilinis pa lalo yung pangalan ng mga praile sa mga tao na nasasakupan niya sa Pilipinas na naniniwala kay Dr. Jose Rizal. Kaso nga lang, ang tanong, kung ang ebidensya ng retraksyon ang maglilinis sa ngalan ng simbahan at ng praile, bakit hindi pa ito nilabas kagad? Okay, para malinis na kagad yung pangalan ng mga praile. Bakit tumagal pa ng ilang taon, which is 1935 pa, bago nahanap yung kopya ng retraction?
Okay, at the same time, hindi alam ng pamilya ni Rizal ang tungkol dito sa tinatawag na retraction, okay? Bakit ba sir hindi alam ng pamilya ni Rizal yung patungkol sa tinatawag natin na retraction? Kasi kung titingnan natin, ang retraction na ito ay inilihim ni Dr. Jose Rizal according sa kasaysayan. Bakit sir inilihim? Kasi meron si Rizal na ginawa na may ultimo adios. Doon sa may ultimo adios na ito, binigay niya ito sa kanyang kapatid na si Narcisa. Okay? Ngayon, itong pagbibigay niya doon sa kapatid niya na kay Narcisa, itong may ultimo adios na ito, hindi naman nabanggit sa may ultimo adios na siya ay nag-retract. Okay? So, ibig sabihin nito, kung hindi nabanggit mismo ni Rizal na siya ay nag-retract, at kung halimbawa mataas ang porsyento na si Rizal ay nag-retract, pero hindi niya ito binanggit sa may ultimo adios, maaaring ito ay inilihim niya rin sa kanyang pamilya. Kung kaya't hindi nalaman ng pamilya ni Rizal patungkol din sa retraction. Okay? So, ayun yung tinitingnan din ng kasaysayan. Kung bakit nga hindi din alam ng pamilya ni Rizal na si Rizal ay nag-retract. Next, mga kontrobersya sa Rizalista. Mamaya yung nabanggit ko po na may ultimo adios ay babanggitin ko po sa last part para alam nyo po ba. Ano ba yung sinasabi mo sir na may ultimo adios na binigay kay Narcisa? Okay, ni Dr. Jose Rizal. Yung may ultimo adios na ito ay tinago niya sa lampara. Mamaya natin pag-uusapan yan. Okay, so mga kontrobersya, another kontrobersya na which is Rizalista side, ang ikatlong ebidensya, walang silbi ang retraction para iligtas si Rizal sa kamatayan. Totoo naman, di ba? Kasi kung titingnan natin, bakit walang nagawa itong retraction na ito para ma-postpone yung kamatayan ni Rizal? At the same time, bakit hindi nabigyan kung sabi nga dito ng mga klase ng mga ilang mga reporters, kung titingnan natin, sa panahon ng konsepto ng mga Kastila, mas mahalaga ang konsepto ng relihiyon kaysa sa konsepto ng gobyerno. Kasi mas malakas, titingnan natin ang kapangyarihan ng mga praile kumpara sa kapangyarihan ng mga tauhan sa gobyerno. Pero bakit walang nagawa yung mga praile para iligtas si Rizal doon sa kamatayan kung binawi naman na ni Rizal yung kanyang mga nasabi patungkol sa simbahan? Tatandaan po natin, ang kinakaharap po ni Dr. Jose Rizal ay hindi lamang po doon sa mga sinabi niya patungkol sa simbahan. Si Rizal po ay nakasuhan din dahil nga po doon sa kanyang pagtataksil daw, dahil siya yung nanguna doon sa revolusyon sa Katipunan. Di ba nga, napagbintangan siya na siya ang pinuno ng Katipunan. Kung kaya't dito mas lalo napadiin yung konsepto ni Rizal bilang siya ay makasalanan sa mata ng mga Kastila. Kaya mas lalo nag-init yung dugo ng Kastila sa kanya at siya po ay nasestensyahan ng kamatayan. Tatandaan, di ba nakulong siya sa dapitan? Ang rason kung bakit siya nakulong sa dapitan ay yung mga nobela niya. Pero hindi naman siya dito nasistensyahan ng kamatayan. After na makulong ni Rizal sa dapitan at nahuli na nga po yung mga Katipunan, dito mas lalo nag-init yung mga mata ng mga Kastila kay Dr. Jose Rizal, at the same time yung gobyerno ng Espanyol. So ngayon, yung gobyerno ng Espanya, nung nalaman na nga na si Dr. Jose Rizal ay napagbintangan nga nila at ang alam nila na ang namuno sa Katipunan si Dr. Jose Rizal, dito na po nagkaroon ng panibagong paglilitis na si Dr. Jose Rizal ay bibitayin na. So ibig sabihin, hindi talaga papatayin si Dr. Jose Rizal sa dapitan. Okay, pinatay lamang, papatayin, nagkaroon lamang ng ideya na papatayin si Dr. Jose Rizal nung nagkaroon na po ng paglilitis after na si Rizal ay mapagbintangan na kasapi ng tinatawag natin na revolusyon, okay, o ng Katipunan. I hope na-clear ko yung part na yun. So ngayon, ang paglibing kay Rizal ay sinekreto ng simbahan at binaliktad pa ang inisya ni Rizal sa libingan. So ngayon, sinekreto si Rizal, yung paglibing niya ay sinekreto pa. At the same time, siya ay nilibing sa Paco Cemetery, na kung saan ito ay hindi libingan ng mga sa Paco Cemetery, ito po ay hindi libingan ng mga Pilipino, at ito ay ang Paco Cemetery po ay libingan ng mga Chino. Kung titignan po natin, hindi naman sa hindi binigyan si Rizal na maayos na libing. Okay? Hindi na rin dahil nga hindi siya binurol. Maaaring kultura ng Pilipino na hindi ibinurol si Dr. Jose Rizal, which is malaking question nga bakit hindi siya binurol. Kung siya naman ay nag-retract, okay, at binawi niya yung konsepto laban sa simbahan, bakit hindi nga siya binurol? At the same time, bakit siya hindi binurol? Kasi nga, ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ay pinatay siya. Okay, pinatay siya, nakitang-kita ng maraming mga tao at ng mga sundalo. So, ibig sabihin nito, yung pagkakaroon ng burol regarding do sa kamatayan ni Dr. Jose Rizal, ayon sa kasaysayan, ito ay malaking sampal. Malaking sampal sa pamilya ni Dr. Jose Rizal, at malaking kababuyan ito, okay, sa konsepto ng pagiging Pilipino natin. Kasi, syempre, pag burol, ibig sabihin, nilalamayan mo pa kung ano yung kinamatayan nung isang tao. Which is, ang konsepto nga ng kinamatayan ng isang tao, siya ay pinatay sa mga gamit sa pamamagitan ng kamay ng mga Pilipino. Kung kaya't wala na ding worth, okay, yung pagkakaroon ng tinatawag na maayos na libing kay Dr. Jose Rizal. At the same time, nga po, okay, kung titingnan po natin doon sa
sa pagkakaroon sa sementeryo kung saan nilibing si Dr. Jose Rizal. Tatandaan po, ang Paco, Manila po ay isang sementeryo na kung saan libingan ng mga Chino. Kung babalikan natin sa introduction ni Sir, di ba nga po si Rizal ay tinatawag na Kreyol? Bakit po Sir Kreyol? Bukod po doon sa pagiging mestizo ni Rizal, kasi nga may lahing Pilipino, at the same time si Rizal ay pinaghalong Espanyol at saka po ng Chino, siya ay Kreyol, meron siyang dugong Chino. Okay? So ngayon, itong dugong Chino na ito ay wala namang masama kung nilibing siya sa Paco Cemetery dahil ito'y libingan ng mga Chinese, okay? Kahit hindi ito libingan ng mga Pilipino, siya may dugon Chinese pa rin naman. Kung kaya hindi naman nalabag yung karapatan ni Rizal na mailibing doon sa dapat niyang libingan, dahil kung malibing man siya sa libingan ng Espanyol o malibing man siya sa libingan ng mga Chinese o mga Pilipino, wala nang dapat doon pang maging issue, kasi yung ni Rizal, yung konsepto ng yung race ni Rizal ay tatlo, Espanyol, Chino at saka Filipino. Kaso nga lang, ano ba pinaglalaban ng Rizalista dito? Kasi ang puso daw ni Rizal ay hindi naman pusong Chino. O hindi naman lumaki siya bilang mayroong kultura ng mga Chino. Lumaki siya bilang isang Pilipino, kung kaya't hindi na sa dugon, bukod sa pagkakaroon ng dugo ni Rizal sa Pilipino, ang lumagablab sa kanyang puso ay ang pagiging Pilipino niya. Kung ililibing man daw dapat sa sementeryo ng mga Pilipino. Okay, ito yung pinaglalaban ng mga Rizalista. Di ba masyadong binibigdil yung lahat ng bagay. Anyways, ang next naman na konsepto naman na ipinahayag dito is yung tinatawag na pagbabaliktad ng inisya ni Dr. Jose Rizal. I don't know the concept of pagbabaliktad ng inisya ni Dr. Jose Rizal. Kahit po yung ating kasaysayan ay hindi po kahit yung mga ibang historiador ay hindi nila malaman or tukoy ano nga ba yung rason kung bakit nga ba binaliktad yung inisya ni Dr. Jose Rizal doon sa Paco Cemetery. Pero may mga espekulasyon na ang sabi kaya binaliktad dahil nga sinisikreto yung paglibing kay Dr. Jose Rizal, dahil nga maraming mga Rizalista na maaaring humukay kay Dr. Jose Rizal, binaliktad po nila ang libingan or yung inisya ni Dr. Jose Rizal sa kanyang puntod. Kasi 'di ba, maraming mga panatikong Rizalista. So kapag panatiko ka, hindi ka papayag dun sa ginawa ng mga Kastila na inilibing si Rizal sa Paco Cemetery. Baka ang gawin nito mga panatiko na ito, magulat na lang sila, wala na dun yung bangkay ni Dr. Jose Rizal at kinuha na ng mga panatikong ito para ilibing sa ibang lugar. So ngayon, ito pa yung tinitingnan dito na hindi pa magkakaroon ng maayos lalo na kamatayan si Dr. Jose Rizal kapag ginawa pa ito ng mga panatikong Rizalista. Kumbaga nakalibing na nga doon, di ba? Nakahimlay na nga, huhukayin mo pa. So ngayon, number 5, walang katotohanan ng kasal dahil wala namang marriage certificate. Ito na nga, yung sinasabi ko sa inyo. Yung kanina, sabi ko, bakit nga hahangarin pa ni Rizal ang marriage certificate kung mamamatay din naman siya? Ang marriage certificate lang, kapag ikaw ay buhay, syempre, hahangarin mo yung marriage certificate para regal talaga kayo. Pag hinanapan kayo ng marriage certificate ng asawa mo, magagamit mo siya sa iba't ibang mga papeles, o di kaya naman sa iba't ibang lakad mo, o di kaya naman sa iba't ibang sitwasyon. Pero dito, kung si Rizal ay mamamatay, paano niya pa magagamit ang marriage certificate sa langit, o di kaya naman kung saan siya mapupunta? Kapag halimbawa, papasok siya sa impyerno, o di kaya naman sa langit, tatanungin pa siya, meron ka ba marriage certificate bilang valid ID? I mean, di ba hindi naman lang sa kanya hahanapin pa yun? So, ibig sabihin, hindi na big deal kay Dr. Jose Rizal kung magkaroon man ng marriage certificate o wala. Kasi, kapag ang isang tao, kung titingnan natin po sa kasaysayan, kapag ang isang tao, kung kasal ka man at namatay ang iniibig mo o ang kabiyak mo, yung konsepto ng kasal ninyo ay mababaliwala na kasi single ka na, kasi namatay na yung asawa mo. So, therefore, makakapag-asawa ka pa ng iba. So, ibig sabihin nito, bukas sa ideya, si Dr. Jose Rizal na kapag siya ay binitay, maaari makapag-asawa pa si Josephine Bracken. So, para saan pa yung konsepto ng marriage certificate? Which is, para kay Dr. Jose Rizal, gusto naman niya ma-fulfill yung kanyang hangarin, okay, yung kanyang pagkalalaki na ikasal muna sa taong mahal niya bago siya pumanaw. Para at least namatay siya nang hindi binata, 'di ba? Next naman po is yung sa likha niyang Mi Ultimo Adios. Okay? Isa ito naging ebidensya na na according sa mga Rizalista na wala daw nangyaring retraction. Bakit kaya? Sabi dito, ang Mi Ultimo Adios, okay, na binigay niya sa kanyang pamilya ay walang nakasaad na siya ay nagretract. So ano nga ba yung Mi Ultimo Adios? Yung Mi Ultimo Adios, ito yung ang huling paalam ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga pamilya. Okay? Ang Mi Ultimo Adios po ay tumutukoy sa kabayanihan niya, sa kung ano man yung paniniwala niya, ang konsepto ng paniniwala niya. Dito din sa Mi Ultimo Adios na ito, okay, napatunayan daw na si Rizal ay hindi nagretract. Bakit, sir? May mga iba't ibang points kung bakit daw hindi nagretract si Rizal sa Mi Ultimo Adios. Ano kaya yung mga points na ito na sinasabi? Bakit nga ba hindi nagretract si Rizal gamit ayon sa ebidensya ng Mi Ultimo Adios?
tatandaan, itong may ultimo adios na ito, paano ito nakarating sa pamilya ni Dr. Jose Rizal? Nakarating ito sa pamilya ni Dr. Jose Rizal, okay, sa pamamagitan na nakarating ito sa ano ni Dr. Jose Rizal, sa pamilya ni Dr. Jose Rizal, nung si Dr. Jose Rizal po ay nagpadala ng itinago niya sa lampara yung kapiraso ng papel, which is nga itong may ultimo adios, para ibigay doon sa kanyang kapatid na si Narcisa. So nung tinago ito sa lampara, nakita nila na meron ditong sulatin si Dr. Jose Rizal. Ito nga yung tinatawag niya sa aking huling pamamaalam, okay? Which is ito nga po yung mi ultimo adios.